Meron na yan. Anyway, mga kabante, magandang balita ngayong Kapaskuhan. Bumaba na ang singil ng kuryente ngayong buwan ng Disyembre. Ayon sa Manila Electric o ayon sa mga electric utility company, mainam itong pagkakataon para magdagdag ng makukulay na Christmas lights sa bahay. Ngunit, paalala ng Bureau of Fire Protection o BFP at ng mga eksperto, maging maingat sa paggamit ng ilaw upang maiwasan naman ang sunog. Ipinapayo nila na gumamit ng certified at dekalidad na Christmas lights, huwag i-overload ang electrical outlets at i-off ang mga ilaw kapag wala sa bahay. Tiyakin na malayo ang mga ilaw sa madaling masunog na materyales tulad ng tela at papel. Sa ganitong paraan, mag-i-enjoy ang pamilya ang festive lights ng ligtas at tipid sa kuryente. Ang mababang singil at tamang pag-iingat ay nagdadala na mas masayang pagdiriwang ngayong Kapaskuhan. At para ipabatid sa atin ang magandang balitang yan, makakapanayam natin ngayong umaga ang Public Relations Head ng Meralco, si Ms. Claire Feliciano. Hi Ma'am Claire, good morning. Welcome po sa FYI Good morning dito po sa Abante. Good morning, Sir Benji. Good morning, Miss Raya. At sa lahat po nang nakasubaybay sa atin ngayong umaga. Wow, good news po ito. Opo, talagang Ms. Claire. merry ang Christmas ng Oo, mga merry consumer. Christmas natin at madadagdagan yung makabili Hello, nga sir. ng mga dagdag na Christmas lights. Itong, unang-una po, kamusta po ba itong napag-isipan ng Manila Electric Company, itong mapalawak pa yung kasiyahan ng bawat Pilipino, at ano po naging dahilan bakit bumaba yung singil ng ating kuryente, Miss Feliciano? Opo, sir, no? So magandang balita nga tayo ngayong buwan ng Disyembre dahil yesterday lang, no, kaka-anunsyo lang namin na meron po tayong nasa 36 centavos kada kilowatt hour na bawas singil sa kuryente. Kaya yung makikitang bills po ng ating mga customers ngayong buwan ay nakareflect na po itong lower rates natin ngayong buwan. So for a typical customer o yung mga average customers namin na kumukonsumo ng 200 kilowatt hours kada buwan, makakakita po sila ng bawas na 71 pesos na, no, sa kanilang kabuuang bill. And habang tumataas yung konsumo nila ay mas malaki po yung bawas na makikita nila. Ito pong pagbawas singil natin ngayong buwan dahil po yan sa mas mababang transmission at generation charges. Yung transmission charge, ito po yung sinisingil sa atin ng National Grid Corporation of the Philippines sa paggamit ng power grid, no? And yung generation charge naman, ito naman po yung sinisingil sa atin ng ating mga supplier ng kuryente o itong mga GenCos, generation companies na nag-ooperate o may-ari ng mga power plants. Is Claire, factor din ba dahil malamig yung panahon ngayon, di ba? In terms of our rates po, actually, hindi naman po masyadong naka-apekto yan. Pero, syempre, sa kabuuang bayarin ng ating mga customer, makaka-apekto itong paglamig ng panahon, no? Kasi, syempre, alam naman po natin, yung binabayaran natin, kada buwan na bill, dalawang factors po ang nakaka-apekto dyan. Isa dyan, itong rate. Ito pong inaanunsyo natin kung ano yung nagiging paggalaw, buwan-buwan. At yung isa naman po ay yung konsumo, no? Syempre, ang sisingilin po sa ating customer ay ang kanilang aktual na konsumo. So ngayong medyo malamig po ang panahon, no? Ang trend po talaga kapag ganitong panahon, kapag ganitong buwan ay pababa ang konsumo. So kung pababa ang konsumo, pababa pa ang rate, ay talagang mapapakinabangan po ng ating mga customer itong lower rates ngayong buwan ng Disyembre. Kung maganda yan at magandang balita talaga. Pero Miss Claire, dahil pinag-uusapan natin to, kamusta kaya sa mga susunod na buwan? Itong Enero, susunod ba to? Pebrero? Kasi ito yung mga panahon na siyempre arangkada pa lang ang 2026. Miss Claire? Opo, sir, no? Actually, historically naman po, kapag mga December, kahit mga hanggang January at February, medyo relatively malamig pang panahon niya, no? So, in terms of consumption, hindi pa naman po natin nararanasan yung biglang sisipa yung ating mga bayarin, sisipa ang ating konsumo. Usually po talaga, yung pagsipa, nangyayari yan kapag panahon ng
ano na, no, tag-init na kapag summer months na tinatawag natin. So usually yan, nagsa-start mga March, tapos nagtatagal yan hanggang mga June. Pero yung peak po niyan, mga April, May, yan po talaga yung nakikita natin based sa ating data, historical data, na kapag ganyang buwan, medyo mataas talaga ang konsumo, and at the same time, tumataas din po ang rates. Kasi yung demand po, nakaka-apekto naman po yan dun sa presyohan ng kuryente, dun sa tinatawag nating wholesale electricity spot market, kung saan nagtitrade ng electricity, no? So, usually that time po yung nakikita natin yung pagtaas. But as of now, wala pa naman tayo nakikitang any factor na maaaring mag-drive pataas ng rates, for instance, for January and February. But makakaasa po kayo, no, na kung merong developments or kung meron tayong nakikita, ay i-anunsyo naman natin yan kaagad. Naku, maganda yun. At least kahit na paano, umaasa tayo, no? Bagamat, syempre, kailangan din natin magtipid. Hindi naman pagka bumaba yung rate ng yung singil ng rate ng kuryente, Baka naman, gamit ka naman, kaliwat kanan ka naman. Tapos hindi ka nag-unplug. Oo, Diba? total. Kasi ang isip mo, total, mababa naman ang singil ngayon diba? Iwanan mo na yan. Pero ako pag lumalabas ako ng bahay, Ina-unplug mo lahat. Lahat, tinatanggal ko. Lahat ng mga hindi dapat, o yung hindi mo naman gagamitin, tanggalin mo. Kasi importante ito. Baka may iba pang tips na pwedeng i-share si Miss Claire, partner. Ano pa po yung pwedeng gawin na, bagamat nga po bababa yung singil sa kuryente, ano po ang pwede bang gawin ng ating mga consumer para hindi, mas makatipid Mas pa. makatipid Mas pa. mababa pa Mas yung bill mapababa pa yung bumaba na yung singil, pero mas mapatipid pa natin. Miss Claire? Opo, Sir Benji, Miss Ryan, ako napakaganda niyang sinabi ninyo. Sir Benji, tama kayo. Magandang practice yan, yung ina-unplug natin lahat ng mga gamit natin sa bahay. Especially kapag magbabakasyon tayo ng medyo matagal-tagal, no? Ang pwede pong iwan natin, kung halimbawa, alis lang kayo for a few hours o kaya for the weekend, yung mga appliances na designed to stay on, kagaya ng mga refrigerator and aircon, ganyan. Okay lang po yan, basta po nakapatay yung aircon. Pero, syempre, yung in the long term, ito pa, mahalaga talaga na nagpa-practice po tayo ng matalino at masinop na paggamit ng kuryente. Kagaya nga ng halimbawa, kung maliwanag naman, let's just use natural lighting. And yung kung meron naman kayong ang pang-invest, no, maganda din po na mag-upgrade tayo ng mga appliances. Halimbawa, yung aircon, tried and tested naman ito, na kung ang aircon na ginagamit natin ay mga inverter na, compared dun sa dating mga conventional aircon, ay malaki ang natitipid sa kuryente. Yung mga refrigerator din po, no, meron na rin po tayo mga inverter niyan. Yan po kasi yung nakikita natin, itong mga appliances na nagpapalamig. Ito po yung nakikita natin na malaki yung nakukonsumo talaga na kuryente. And besides that, yung mga simpleng bagay lang, halimbawa yung ref, hindi po natin yung kailangan punuin 100%, kahit mga 80% po, para makakapag-circulate ng tama yung hangin sa ating mga refrigerator. And syempre anong klaseng mga Christmas lights? Kanina may nasabi na kayo, ano? Inverter. Okay. Yan, ilang beses na namin pinag-usapan dito sa programa. Pero doon sa mga Christmas lights, dami kami nakikita kasi Miss Claire. Minsan nasa bangketa. At yung iba talaga nakasabit lang. Hindi natin alam kung talagang maayos ba to. Go ahead. Tama kayo, sir. Actually, I think kasama namin ang pamahalaan ng BFP sa pagpapaalala, meron po mga quality control markings itong mga Christmas lights na binibili natin. Naku, kung nakikita niyo wag na po nating i-risk yan, no? Kahit mura, baka mapahamak pa tayo. Importanteng i-check natin ang quality control markings kasi ibig sabihin na inspection po yan, no, ng DTI. So kapag ganyan po, sure tayo, ligtas naman yung gagamitin nating Christmas lights. So napakahalaga nito dahil karamihan sa ginagamit nating pandekorasyon talaga kapag ganitong panahon ay itong mga Christmas lights. And syempre, kahit safe ang Christmas lights, napaka-importante na kung halimbawang aalis kayo sa bahay ng medyo matagal, no, yung mga magbabakasyon sa mga malalayong lugar, ay tanggalin natin sa saksakan yung mga Christmas lights. Pati na rin yung mga ibang, syempre, yung mga appliances din. And yun din, pati rin po yung paggamit actually ng Christmas lights. Check natin kasi di ba hindi naman po tayo nagpapalit ng Christmas lights every year. So important na i-check natin na yung gagamiting i-reuse natin na Christmas lights ay walang sira, walang
any problem bago natin gamitin para maiwasan natin kasi maaaring magsanhiyan ng sunog kung halimbawang hindi na okay Oo. itong Christmas lights. And at the same time, di ba ginagamit natin yung pang-decorate sa bahay, no? Yes. So kumapit po tayo ng tamang pangkabit nitong mga Christmas lights na ito. Mhm. Iwasan natin yung naglalagay tayo minsan ng mga pako, mga thumbtacks, mga wire staples. Maaari po kasing masira yung Christmas lights kapag ganyan yung ginagamit natin. And of course, again, nagkakaroon tayo ng risk na masira and mag-cause ng aksidente. Ng sunog. So, Oo. yes, tama po kayo. Yung mga ganyan Importante simpleng yun. bagay lang, Oo. but when we practice, naku, mas mapanatag tayo at mas ma-enjoy natin ang Oo. ating Christmas celebration. Miss Claire, bukod dun sa mga nabanggit mo, yung Christmas lights, yung appliances, yung mga pako or thumbtacks, ano pa yung ibang mga pangunahing electrical hazards na nakikita natin tuwing holiday season? Opo. Importante din yung nakikita natin, syempre maraming pan-decorate tayong ginagamit. Yung pinagdudugtong-dugtong po yung mga extension cords, no? So ang tawag po natin dyan, octopus connection. And isa yan sa karaniwang sanhi ng sunog kasi nag-overload po yung mga Tama. electrical outlets natin. So gamitin lang po natin ng tama kung ano lang yung pwede nating isaksak para syempre again, para po mapanatag ang ating kalooban. And ganun din syempre, ano na din to, dagdag safety reminder na siguruhin natin na lagi tayong merong fire extinguisher na nakahanda sa bahay at alam natin kung saan ito nakalagay para kung may mga hindi natin inaasahang insidente ay meron tayong mahahatak at magagamit kaagad. Okay. Miss Claire, isa lang yung isa pa dito sa dapat pag-usapan. Paano yun? Halimbawa, makita mo, umiinit na pala yung Christmas lights or nagbabago na yung kulay o paano man. Kumbaga may mga pagbabago. Yes. Paano bang mga gagawin dito, Tsaka, Miss Claire? Miss Claire, dapat ba okay lang ba 24 hours Oo. na naka-switch yung Christmas lights at iba pang Christmas decor na pailaw? Miss Claire? Opo, no? Thank you po, no? Especially kapag nakikita na natin na parang nag-iiba na yung status ng ating mga pang-decor. Mas makakabuti po kung again, safety first, ito yung lagi nating iisipin. Tanggalin po natin yan sa pagkakasaksak, no? Kasi baka nga mag-cause ito ng sunog. Yes, tama po kayo. And yun nga, kung maaari ang aming payo talaga, dahil hindi naman natin masasabi no, kung ano yung talagang pwedeng mangyari, pero just to avoid the accident, kung matutulog na tayo, sobrang late naman na, no? Kung maaari, tanggalin na natin itong mga Christmas lights. So, bagamat meron talaga mga nag-iiwan, gusto nila merong mga ilaw na iniiwan, mas makakabuti po para sa ating kaligtasan na kung gabi na, matutulog naman na tayo, ay kung i-unplug na natin itong mga pang-decorate na ito. Kasi usually din, di ba, yung mga Christmas lights, nilalagay po natin, hindi lang naman Christmas lights, no, nakadikit pa sa ibang mga pang-decorate, maaaring mapadikit sa mga papel, sa mga tela, hindi natin alam na kung biglang sobrang init na niyan, mag-cause pa yan ng sunog. So talagang yung mga simpleng okay naman, enjoy na natin the whole night bago matulog, patayin na lang natin. And especially kapag aalis, make sure naka-unplug itong mga gamit na ito, itong mga decorations na ito. Maliban doon yung mga ventilador, pagka wala nang gumagamit, i-unplug na o tanggalin. Ano? Charger, Yun na nga, yung matutulog ka. Pagkatapos, Miss Claire, iniiwan lamang yung naka-charge yung cellphone. Isa rin ito, no, Miss Claire? Yes, tama kayo, sir. Kaya ang payo din namin, lahat po ng appliances na hindi natin ginagamit, bukod dun sa, kasi hindi natin masisiguro, no, na kapag hindi nga, wala nga nakasaksak, pero maaaring kumukonsumo pa rin yan ng kuryente kahit hindi natin ginagamit. Dahil nakasaksak pa din siya dun sa ating outlet, no. Tama. Makakabuti na tanggalin yan para maiwasan yung tinatawag nga natin na phantom load o yung kumukonsumo pa rin siya ng kuryente. And of course, again, ang pinakamahalaga dito, safety. Para makampante tayo na wala tayong naiwan, walang maaaring mag-cause ng sunog sa ating bahay. At saka kung medyo matagal po, kung merong syempre ngayon may marami tayong mga long weekends. Kung mga 1 week, 2 weeks, pwede po nating patayin din mismo yung main circuit breaker natin sa ating mga tahanan for added parang mapanatag ang ating kalooban na walang maaaring aksidente o sunog na mangyayari sa ating mga tahanan. Usually, pagka air conditioning, ano ba, mga air condition, iwan mo lang yan na nakasaksak. Okay lang yun. Yung tanungin natin. Oo. Miss Claire, kuryente okay ba yun. yun? Na, naka-plug, pero patay naman yung mga aircon. Oo. Yung tanongin natin. Miss Claire, okay ba yun? Naka-plug, pero patay naman yung mga aircon. Oo. Naka-plug, pero patay naman yung mga aircon.
Yes. So meron po tayo talagang mga appliances na designed naman to stay na nakasaksak. Yan kagaya nga po yan ng air conditioning units at saka ng mga refrigerator. Yan, Kasi po oo. kung ang gagawin natin, kada labas natin, tatanggalin natin, tapos kada balik natin sa bahay, ibabalik natin, mas magiging malakas yan sa konsumo sa kuryente. Because these Yun appliances pala. po, meron po yung compressor, no? So meron yung yung machine niya para palamigin yung kwarto o kaya yung ref para palamigin yung loob ng refrigerator. Yun yung pinaka gumagamit ng kuryente. So kung on-off, kung saksak, papalamigin na naman natin, tapos tatanggalin natin every time, mas magastos yan o mas malaki yung nakukonsumo niyan sa kuryente. But again, if it's a long time po kay na pag-alis ninyo sa bahay, kung talagang long vacation ito, safe naman po, okay lang po, natanggalin na lang natin ito sa pagkakasaksak. Pero yung mga weekends, hindi naman na po kailangan. Pero Okay. habang nakasaksak po ba yung aircon? na Gumagana? hindi, nag-ano po ba yun? Yung Nagko-consume? Oo. Hindi naman po, no? Yung aircon po kasi, kailangan pong i-on yan. Tapos yung pagpapalamig po kasi yung machine niya talaga, yun talaga yung pag gumagana yun, dun siya kumukonsumo talaga ng kuryente. Kaya nga ang advice namin sa aircon, kapag i-switch on po natin, para hindi masyadong malakas again sa pagkonsumo ng kuryente, yung i-set po muna natin sa pinaka-comfortable level. Yung usually ito 25 degrees yan. Kasi meron tayong practice na pag nag-on tayo ng aircon, 16 kaagad. Or ganyan, para sobrang, para malamig. Ako hindi. So kapag ganun po, yung machine nagdo-double time po siya. Ibig sabihin, mas marami siyang kinukonsumong kuryente para mas mapalamig kaagad Tama. yung kwarto. So, Mas maganda, kung yung optimum level lang, 25 degrees, it will just take a little bit of time, pero lalamig naman din po yung kwarto, no? So para kapag ganyan, mas efficient po yung paggamit natin ng aircon. Ako, pagka inopen ko yung aircon ko, fan. Fan. Then, pag sinet ko na, Parang halimbawa, nagwa-warm up nilipat yung ko na, makina. 25 pa rin. 25. After 5 minutes, doon pa lang ako magpapalit ng temperature. Pero Miss Claire, ito may mga makabago na kasing mga design ng mga aircon at refrigerators, no? Unang-una, sa pamagitan ng paghawak ng cellphone, mariregulate mo na o mabubuksan mo na. Bago ka umuwi, kaya mo na buksan yung mga air condition unit mo. Ito ay Pati nga mga ilaw, partner. pati ilaw, di ba? Nasa ano na rin eh. Safe ba ito? On your tips, kumbaga, sa cellphone mo lang, ma-open mo na. Okay ba ito, Miss Claire? Opo sir, no. Actually yes, tama kayo, parang yung feature na rin yan sa mga smart appliances na ko-control natin remotely. Yes, safe man po itong mga ito. Usually po, yung mga nakikita nyo na mga appliances na binebenta po sa mga appliance center, yan po ay mga na-test naman. Wala naman very po good. mga added problems. Pero syempre, meron talaga mga tao gusto nila pagdating nila ng bahay, malamig na, nakokontrol natin. Same pa rin naman po, syempre, kung hindi ginagamit at medyo matagal ka pa naman, tansyahin lang po natin para hindi masayang yung kuryente. Understandable naman po, especially kapag summer yan, usually gusto nyo pagpasok pa lang ng bahay, malamig na, Malamig no? na, oo. So yung mga ganyan po, meron naman pong mga tests na ginagawa tungkol dyan before they go to the market, no? Yung isa pa pong advice, yung Department of Energy actually, meron yung mga, ang tawag po dyan, energy efficiency label. So kapag Label. bumili kayo ng appliances, Label. meron silang para mga stickers dun sa appliances Yes. na it shows kung gaanong ka-energy efficient. Usually yan sa refrigerator and sa air conditioning units. 5-star, 4-star. Yeah, actually ano po may mga numbers. So the Numbers. higher the number, the more efficient po yung appliance. So maganda din pong gawing guide 'yan kapag especially kapag mag-upgrade tayo, kapag bibili tayo ng appliances. Kasi ibig sabihin na test na 'yan and dumaan na din 'yan dun sa pagsusuri ng Department of Energy. Yan. Maganda yun. Kasi ngayon ay December, maraming bibili ng mga appliances. Yun na yun. Mukhang Dapat, bibili si partner ng appliances mamaya. Hindi. Yung naka-connect sa cellphone niya. Hindi, meron ako. Sabi na nga ba eh. Yung ventilador ko, kinukunik ko sa cellphone ko. Iba. Alam mo, paano yung ventilador? Hinihila ko kasama yung cellphone ko. Anyway, Miss Claire, napakaganda marami po ng kaming napulot natutunan. na bagong impormasyon. Di ba? Lalo na yung Itong- mga tips ngayong holiday season. Okay. Baka meron ka pang nais na ihatid na mensahe na hindi pa namin naitanong. Narito na yung pagkakataon, Miss Felicia. Opo.
Salamat, Sir Benji, Miss Raya. Kami naman po sa Meralco, no, nakaantabay kami 24/7. Kahit itong holiday season, makakaasa po kayo na nandito kami para tumugon sa mga alalahanin ninyo sa serbisyo sa kuryente. Maaari nyo po kaming ma-reach sa aming social media channel, sa Facebook at saka sa X, yung dating Twitter. Or maaari din po kayong tumawag sa aming 24/7 hotline na 16211. And bukas pa din po ang ating mga business centers. Punta lang po kayo sa pinakamalapit na business centers kung meron kayong gustong makausap na customer care representative. Yan, nako. Maraming salamat, Miss Claire Feliciano. Meralco. Thank you so much din po. Yes. Maraming salamat. Good morning po. Good morning. Ayan po, napakinggan natin mga kabante si Miss Claire Feliciano, Meralco.